Iyon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik yung lingkod, Rondy TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ayun na nga pagkansila sa passport ni TTG leader Arne Teves ay nasa proseso na nga mga kababayan. Matatanda natin mga kababayan na noon pa ay sinabi na ng Department of Justice na kansilahin ng passport ni TTG leader Arne Teves upang hindi na ito makapag-travel pa sa ibang bansa at mananatili na lang ito sa Timor-Leste kung saan ito nagtatago hanggang sa ngayon. At kahapon nga sumulat na din ang DOJ sa Timor-Leste upang itong si TTG leader Arne Teves ay i-turn over na dito sa ating bansa para malitis at mabigyan na ng hustisya ang mga taong kanyang pinapapatay mga kababayan. Isa na dito si dating Gobernador Roel Digamo. Ito na nga mga kababayan, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Justice Secretary Jesus Crispin C. Remulla on Thursday, November 23, said the passport of fugitive and expelled Negros Oriental Congressman Arnulfo Arnie A. Teves Jr. is in the process of cancellation. Pag ikaw ay, if you are a fugitive from justice, your right to travel is impaired basically. Ang kanyang passport po ay, Teves' passport is, in the process of being cancelled, Remulla said during a press briefing. Arrest warrants has already been issued against Teves for multiple murder charges in the March 4, 2023 killings in Pamplona town in Negros Oriental. One of the 10 persons killed was Negros Oriental Gov. Roel R. Digamo. Also, warrants of arrest have been issued against Teves on the murder of 3 persons in 2019. Killed were former Negros Oriental Board member and former National Bureau of Investigation, NBI, Agent Michael Dungog, Lester Batu, a bodyguard of Basay Mayoralty candidate Cliff Cordova, and Paquito Libron, an alleged hitman associated with Teves. At the same time, Teves has been designated as terrorist by the Anti-Terrorism Council, ATC. You have a limit now on your constitutional right to travel when you are fugitive from justice and you cannot seek from a government for protection pag meron kang record na ikaw ay wanted ng batas, if you have a record that you are a fugitive from justice, Remulla said. He believes that Teves is still in Timor-Leste where the expelled legislator has filed an appeal over the decision of the government to deny his request to be granted asylum. Ngunit tingin namin hindi malaki tsansa niya makakuha ng asylum, we don't think he has a big chance to secure asylum, he said. When Teves' passport is cancelled, Remulla said the DOJ will work out to place him in the red notice of the International Criminal Police Organization, Interpol. Ang isa pang wino-workout rin namin ngayon yung Interpol Red Notice, we are working to have the name of Teves placed in the Interpol Red Notice, he said. Also, he said, the name of Teves as a fugitive will be placed in the records of the Philippine Center for Transnational Crime, PCTC. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin C. Remulla nitong Huwebes, November 23, na nasa proseso ng kanselasyon ang pasaporte ng pag-anti at pinatalsik na Negros Oriental Congressman na si Arnulfo Arnie A. Teves Jr. Pag ikaw ay, if you are a fugitive from justice, your right to travel is impaired basically. Ang kanyang passport po ay, Teves' passport is, in the process of being cancelled, Remulla said during a press briefing. Inilabas na ang mga warrant of arrest laban kay Teves para sa maramihang kaso ng pagpatay sa mga pamamaslang noong ika-4 ng Marso taong 2023 sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Isa sa 10 napatay ay si Negros Oriental Gov. Roel R. Digamo. Gayun din, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Teves sa pagpatay sa 3 tao noong 2019. Napatay ang dating Negros Oriental Board member at dating ahente ng National Bureau of Investigation, NBI,
na si Michael Dungog, Lester Bato, bodyguard ni Pasay Mayoralty candidate Cliff Cordova, at Paquito Lebron, isang umano'y hitman na nauugnay kay Teves. Kasabay nito, si Teves ay itinalaga bilang terorista ng Anti-Terrorism Council, ATC. Mayroon kang limitasyon ngayon sa iyong karapatan sa konstitusyon na maglakbay kapag ikaw ay takas mula sa hustisya at hindi ka maaaring humingi ng proteksyon mula sa isang gobyerno pag meron kang record na ikaw ay wanted ng batas, kung mayroon kang record na ikaw ay isang takas mula sa hustisya, sabi ni Remulla. Naniniwala siya na nasa Timor-Leste pa rin si Teves kung saan naghain ng apela ang pinatalsik na mambabatas sa desisyon ng gobyerno na tanggihan ang kanyang kahilingan na mabigyan ng asylum. Ngunit tingin namin hindi malaki tsansa niya makakuha ng asylum, we don't think he has a big chance to secure asylum, he said. Kapag nakansela ang passport ni Teves, sinabi ni Remulla na gagawa ang DOJ na mailagay siya sa red notice ng International Criminal Police Organization, Interpol. Ang isa pang why no workout rin namin ngayon yung Interpol red notice, we are working to have the name of Teves placed in the Interpol red notice, he said. Gayun din, aniya, ang pangalan ni Teves bilang isang takas ay ilalagay sa talaan ng Philippine Center for Transnational Crime, PCTC. At yun nga mga kababayan, sunod-sunod na naman ang ginagawang aksyon laban kay TTG leader Arnie Teves mga kababayan ng Department of Justice upang ito ay managot sa mga ginagawa nitong mga kasalanan. Sana lang ay maging mabilis naman po yung ating Department of Justice upang maaresto na talaga itong si TTG leader Arnie Teves. Kasi nga mga kababayan ay nainip na yung ating ibang mga kababayan at yung iba nga ay hindi na naniniwala na itong si Arnie Teves ay maparusahan pa at makulong mga kababayan dahil nga sa tingin nila ay napakabagal talaga ng ginawang aksyon ng Department of Justice mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Idisa Borby, ang tagal naman. Yun ang ang sabi ni Idisa Borby ay ang tagal naman. Kay Kirk Mer, ang sakit naman kung kailan magpapasko, makukulong pa. Okay yan. Mula naman kay Gaspar Rana, okay yan boss, dapat nga patayin pag dating dito. Grabe naman ito. Pinapapatay na kagad si Arnie Teves. Shoutout na rin kay Hildo Milido. Nakakasawa na si Teves. Balagi kang may reward. Yan madali mahuli. Talaga. Lagyan ng reward para mabilis. Gaspar Rana. Okay, tapos na ito. By Dugi Rudy. Shoutout by Idol by Ronde TV mo. Mapriso na yan. Si Teves Rapido TV. Shoutout Lods Lynn Hilane, duda nga ako sa asawa niya kasi galit. Yun ang ito tungkol naman sa asawa ni Major Alan De Castro. Kay Jumidis Alas, sos mga naong sa mga TVs, rundi laming sukaan para gawing, malupit ito, kinilaw. Malupit maging kinilaw. Shout out na rin kay Jumidis Alas, sana rundi, masaya ang mga tao. Shoutout na rin kay Linda de la Viga, suspect din ng asawa. Siyempre, may galit din siya. Kanino mangyari na malaman mong may kabit ang asawa na magagalit ka. Sinisira ni Camilon ang pamilya niya kay... Tika lang kaya pwede may kinalaman siya. Kung wala dapat, makipagtulungan din siya. Lalo na kung tungkol sa driver nila, ibigay niya ang info ng driver. Well, yun ang hindi siya nakikipagtulungan mga kababayan. Shout out rin kay Member G. Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Linda, tapos na. Kay Jojo Dioso Jr. Sa wakas, makakahuli na yata ang ating Chief Justice. Good job. At shout out ni Ma'am Joyce ng Japan. Iyon ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.